With the first week of the Vice President's impeachment trial officially done and dusted, how confident now is the prosecution and how do they plan to move forward in the weeks to come? Many weeks to come. Let's discuss that and more with House Prosecution Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers. Great to have you again in the studio, Kong. Welcome. Thank you again, Lord, for having me at maraming salamat sa pagkakataon. Una kong tanong sa iyo, talaga bang wala kang kilalang hired or contract killer na may kontrata na written at pinapanotaryo pa? Actually, wala akong kilalang hitman, wala akong kilalang hired killer o assassin. At sa tingin ko, mukhang mahirap naman mangontrata ng isang kriminal, no? Kaya nga ang dumating sa isang pagkakataon na naitanong ko, kung pamayag ba, kung ito ba may kontrata, ang ibig sabihin niyan, para legal yung kontrata, dapat maging notaryo ito. Kaya nagtatawanan din yung maraming nakarinig. At may sumagot. May sabagot. Null and void kapag illegal ang purpose. Void ab initio, from the beginning. Pinatulan talaga. No? Oo. Oh, interesting. Okay, kayo sinasabi mo ay confident so far sa naging performance. Based sa monitoring ninyo sa social media, ang prosecution, of course, that's the usual trolling from either side, pero sa kalaban ninyo. Ano yung messaging na tingin ninyo ay pinupuntirya ng kabila? Well, yung karamihan ng nakikita natin sa kabilang panig, no, doon sa kampo ng depensa na lumalabas sa social media, ay yung punto na parang justified, no, yung pagbabanta, no. Kapag ikaw ay in distress, pag ikaw daw ay merong politically persecuted, etc. I don't see the logic, no, bakit ganun. Alam naman ng marami na ito ay hindi dapat at ito ay bawal, ito ay labag sa batas. So parang ganun yung framing nung kanilang kwento, no. At of course, hindi nawawala sa kanila yung kanilang bread and butter, no? Yan yung yung pambabash, no? Lahat ng mga personalities na hindi sang-ayon sa kanilang naratibo, sigurado biktima ng bashing. Yung strategiya ng walang denial na ginawa yung threat, ang pinalabas nila ng depensa ay hindi din na yung threat at sinabi na it's done under great emotional duress, stress, kaya nasabi yun. No? Again, may mga nag-argue din na questionable pa rin na dahilan yun at hindi maaring palusutin. Pero, okay, kayo ay nakaset na magtitistigo na. Ito na, si Attorney Zulaika Lopez. Sinasabi niyo na ito'y pagkakataon at kahit sabihin niyo na, of course, siya ay tao ng Vice Presidente, confident kayo that it will work to the in favor of the prosecution? Well, we believe so, no, Lord, kasi number one, siya magpapatunay na yung video at yung pagbabanta ay naganap nung time na nandoon siya. Katabi siya, narinig niya, siya ay nasa loob ng venue. At alam niya na yun ang sinasabi ng ating pangalawang Pangulo. No? So, we will just have to confirm that from her mismo dahil nandoon siya sa loob. No? And other questions that may be propounded by the members of the prosecution team or the prosecutor na magpapatunay na itong videong ito, although tinanggap na naman ng depensa bilang ebidensya ito. Pagkatapos nila i-questionin ng pagkatagal-tagal, yun pala. Yun din pa ipapalabas nila. Yun din lang pala ang kanilang papalabas. Nauna lang ng konti. Di ba dapat bantaan din yung doon? Yung counsel. Kasi parang we were expecting na yung kanilang estratehiya ay sirain o i-impeach yung competence yung at credibility ng ating witness, no? Pero hindi nangyari yun, no? And also to destroy the credibility of the evidence that was presented. Ito nga yung video, no? Kaya hindi nangyari yun eh. In fact, lumihis sila doon sa strategy na ginawa nila, ay sinabi nila na parang justified yata yung pagbabanta kapag ikaw ay under stress or duress or under distress or ikaw ay you have a feeling of being persecuted. Feeling mo nag-switch sila to plan B.
You think meron silang game plan all throughout, tapos biglang nagbago sila ng, switch tayo dito na, okay, she did say the threat, pero may dahilan kung bakit. Well, kasi kami naniniwala kami sa prosecution panel na a threat is a threat. No? Whatever you look at it, however you want to hear it, and whatever they want to, however they say it, it's still a threat. No? At hindi magbabago na itong threat, ang pagbabanta ay isang labag sa batas. No? So, we were expecting na ganun yung kanilang pupuntuhin dun sa kanilang pagkocross. At hindi nangyari ito. And in fact, the fact that they admitted that the video is totoo at real, parang nakadagdag pa yon ng credibility dun sa ating witness at nakadagdag puntos pa rin para dun sa atin sa prosecution panel. Kung sabi nila, under extreme questioning ay hindi raw bumigay, no? Hindi... Yeah, kitang-kita na alam mo kasi pagka medyo extreme yung pagtatanong, no? Kasama yung optics, parang kakabahan ka kung ikay nagsisinungaling. But it seems that the witness was calm. He was always consistent in his answers. No? Tama yung mga sinasabi niya, kahit anong baliktad, yun at yun na lumalabas. So hindi ba totoo na the witness was following a script, sabi ng mga nasa kabila? Oh, well, yun na nga kaya nga inobjectan kaagad yun, no? Kinwestiyon kaagad yun ng prosecutor assigned in that case. Kasi hindi naman dapat ginagawa daw yun, no? Apparently, there was it was improbable. No, not improbable. It was how do you say that? Unlikely? Hindi tama, no? Hindi daw tama. Improper. Improper, yeah, that's it. So, improper daw ito. No? Parang pinractice daw. Kasi, pero it didn't appear to many na ito ay pinractice, ito ay script, no? Yeah, of course, yung questioning sa witness ng prosecution, pinapractice talaga yun. No? Pero yung sabihin na, are you following a script? Kitang-kita naman, wala naman siyang script. Because kahit anong pagtatanong, kaliwa, kanan, taas, baba, he was consistent. And he has shown his competence as a witness. Nagtataka nga tayo, marami nagtatanong, ano ba yung credential nito? Ba't yun ang tinatanong? Ang dapat ang pinupuntirya, yung ikaw ba, yung ebidensya ba, ina-authenticate? Tama ba yung authentication? Ito ba ay talagang original? No? Mukhang hindi sila nagpunta doon. Technique at taktika para ma-delay, sinasabi nila. Pero bakit mo sinasabi na yung pagpapalabas ng depensa ay nakasira pa actually sa argumento nila? Well, kasi... At may nabato ng laptop. At magkano ba laptop na yun? At parang... Sa akin ako personally, my opinion is that nakatulong ito, no, sa prosecution. Number one, because na-prove na itong video na ebidensya na ipinakita ng prosecution, totoong video na tinanggap naman ng depensa. Hindi nga nila dinenay At hindi rin nila dinenay na si VP Sara nagsasalita at nagbabanta. Wala silang denial na ganon. In other words, dahil walang denial, they seem to have accepted the fact that it is the real video where all these statements uttered by the Vice President constitute a culpable violation of the Constitution. Kaya nga ito ay impeachable offense. O parang yun ang naging argumento at the end of the day. Kayo ho ba ay 9 hours for one witness? Sinasabi ng iba kung ganito ang magiging pace ng trial ay baka iba na presidente natin noon at may mga apo na yung mga stenographer sa korte at baka may geological time na tayong ginagawa. Ano bang in-expect natin sa Lunes? Kasi siguro dahil medyo bago pa lang, no? Ito pa lang yung mga initial... Kapaan daw, kapaan. Kapaan pa dyan, medyo konting adjustments here and there. Kumbaga, baby steps muna ito. And then later on, pagkaya nagkaroon na ng kumpiyansa at nagkaroon na ng kapalooban ng bawat panig, so I think it will become faster and the trial will become maybe shorter, no? In terms of the number of hours to be devoted. Mag-ingat daw sa Typhoon Inday.
Anong dating sa inyo noon? Yung ba yung ngayon nananalasa ng super typhoon na pisikal? O ang nagsabi niyan ay gagawin ninyong witness din. May mga nagsasabi naman mula sa kabilang panig na, nako, edi mas masisira kayo dyan. Mas lalong sasabihin niya, ipapakita niyan kung paano siya inalipusta, paano sila inapi-api. Therefore, yari Kung kayo. yun ang basihan na inalipusta siya, inapi-api siya, ay maging justifiable reason kung bakit nagbanta ang isang tao, ang, in this case is the Vice President, mukhang mali yata yung kanilang pinupunto. No? Remember, ang ini-impeach po dito, under trial dito ay ating Vice Presidente. No? Ano ba yung na-utter niyang mga salita, no? Na hindi kanais-nais, na lumalabas na lumabag, no, dun sa mga batas na hindi dapat ginagawa ng pangalawang pinakamataas na makapangyarihan sa ating bansa. No? Yun nga, you took an oath in your office that susundin mo lahat ng alituntunin ng ating saligang batas. And one of them is to follow legal orders and laws. Now that you have violated a law, anong ibig sabihin nun? No? So, kung ganun yung kanilang direksyon, sinasabi nila na parang gina-justify nila, no? na dahil naalipusta o naaapi yung kaibigan, may karapatan na, no? Kahit sino. In that case, may karapatan na ang ating pangalawang Pangulo na pagbantaan ang buhay ng ating presidente, ng ating First Lady, at ng ating Speaker of the House, former Speaker of the House. Okay, ang assess, first week, meron ba kayong mga ni-recalibrate na mga taktika after the first week? Ewan ko kung pagbabasehan nila ba yung mapagtatanong ng mga, hindi lang ng depensa, kundi pati ng mga, yung mga senator judges, no, na very active sila sa pagtatanong sa witness at counsel. Meron ba kayong in-adjust? So far, sa aking pagkakaalam, no, because this is a legal strategy, sa aking pagkakaalam, yung mga witnesses lang na yung sequence ng witnesses na ipipresenta. So far, yung pa lang ang na-advise sa amin, no, kung ano yung konting adjustments na ginawa. Hindi daw, ang buong prosecution team ay hindi naman nagulat dun sa summation ng kabilang panig, yung depensa. No? Dahil nga, in fact, kaya nga hindi na sila nag-redirect doon sa ating witness because they felt that the value of the evidence that the prosecution team presented was never damaged, no? Or hindi na apektuhan doon sa cross ng depensa. So kaya nga ito medyo bumilis ng konti, no? Kung nagkaroon pa ng redirect tapos magkakaroon pa ng recross, baka humaba na naman, mahina siguro 1 oras pa. Dadami na naman yung mga memes. Dadami na naman yung mga memes niyan, sigurado. Nagbibilangan nga ng mga objection eh. Yun ang aming nakikita sa social media. Alright. Ano masasabi mo sa performance ni Senate President Win Gatchalian? Joke lang yan. Okay, may tatanong pa ako mamaya tukol kung meron ka bang mga items na magagamit from your investigations, head of the Quadcom dati, no? Sa Kongreso. At kung paano may magagamit kayo dito sa trial. Pero, kung babalik tayo mamaya, after you, may kakausapin lang tayo, isang eksperto sa batas, at mamaya makakasama natin siya at ikaw. Okay. All right, don't go away, Political Beat. We'll be back along with Congressman Barbers later.